Papakita ko po sa inyo. Masusurprise kayo kung ano makikita nyo dito pag akyat ko. Ayan o. So, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan, at ngayon nga po nandito na naman tayo sa Calatagan, Batangas dahil dala na po natin ngayon yung pinagawa natin na bintana, yung malaking bintana na na pinagawa natin nung isang araw. Ngayon kahapon, nung Sunday po ay naipadala na din natin dito sa Calatagan din yung mga pinamili naman natin na tile sa yung carpet na binili natin sa Wilcon nung isang araw. Kaya lang ngayon, dahil nga kailangan ng ilang araw bago magawa po yung bintana, kaya naman huli na natin siyang huli na natin siyang madadala ng Mindoro. Ngayon pa uwi po ulit ako ng Mindoro, nakapasok na po ulit ako ng office kahapon. Ngayon uwi muna po ako ng Mindoro, mga ilang araw din po ulit ako mag-i-stay doon. So eto na yung mga dala natin na mga glass. Ayan, ang dami na naman namin pong bit-bit palagi pag pauwi. So yan yung mga bintana na pinagawa natin. Medyo may kalakihan po kasi yan, 6 feet po yung nasa sa ilalim na yon. Tapos ito 4 feet naman po to. Tapos kung makita nyo po yung track nya, ayun yung haba nya. So dito po tayo sasakay. Diyan sa bangka na yan. Ayan. Diyan po tayo sasakay. At fortunately maganda naman po yung ano ngayon ng dagat. So kalma naman yung dagat. Kaya siguro magiging mabilis naman yung biyahe natin ngayon. So ipapakita ko po sa inyo kapag naikabit na din po natin itong bintana. And mamaya po pag uwi ko, pagdating ko ng Mindoro, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung progress na nung pinapagawa natin dun sa Mindoro. Ayan. So nandito na po ulit tayo sa isla, dito sa amin sa Calatagan. Kalma naman po yung dagat, hindi naman kami nabasa. Medyo magulo yung dagat ngayon. Mahalo. Ito po yung mga dala natin. Sa ibabaw ng kamarote. Ayan po mga kababayan, so naglakad lang po kami ngayon. Actually kasama ko po yung kapatid ko. Ayan, saka yung pamangkin ko. Kasi umuwi po sila dahil birthday nung lolo nung pamangkin ko sa mother side. So kasabay ko po silang umuwi ngayon. Tapos nandito po tayo ngayon sa may tabing dagat. Medyo malaki po yung tubig ngayon. Kung makita nyo po dito sa likod ko, ayan. So yan po yung dating pinapakita ko po sa inyo pag nagmumotor kami. Pero ngayon medyo malaki po yung tubig. Ayan. Sa likod. Ayan, so pasensya na po kayo, nakasando ko ngayon kasi sobrang init naman po ng mainit po yung panahon. May papakita po ako sa inyo mga kababayan. So ito po yung generator. Ayan yung generator na nagsusupply ng kuryente dito sa buong barangay. Ayan, malaking po yan. Malaking generator. Pero
Yung kuryente po kasi dito sa amin, hindi naman 24 hours. Umaandar lang po yan ng alas 4 ng hapon. And then nagpapatay po yan ng alas 10 ng gabi. So 6 na oras lang po may kuryente dito sa isla. Kaya sa susunod po, papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin para ma-maintain yung kuryente dun sa bahay, dun sa farmhouse. Tapos ito naman pong bahay na to, itong ginagawa na to, nire-renovate. Bahay po to ng pinsan ko na pinapagawa po nila ngayon. Kasi nga magsa-summer na. So, bakasyon. Ayan, ito, tsahin ko po ito. Ano muna tayo? Hindi pa uwi na ako kuya sa iyo na sa babay. Makakailang uwi nga yun eh. Ayan, nagpipintura sila ngayon. Tapos ginagawa din yung bubong. Ayan, magkalapit lang po kami ng ng bahay ng pinsan ko. Ito bakasyonan lang din po ito. Yung pinsan ko po na may-ari nito ay sa Binyan, Laguna naman siya tira. Tapos dahil mag-Holy Week, kaya pinaparenovate nila yung bahay. Uuwi po yata sila ng family. Against the light. Hindi makita yung bahay. Ayan, hapon na po kasi ngayon. Magpa 5 PM na po ngayon. Kasi dumating po kami dito sa isla alas 3 ng hapon. Una po kami nakaalis ng Calatagan. So 2 oras po kami nanakbo yung bangka. Ayan po, so yung ginagawa naman po nila ngayon ay ang bubong ng terrace. Ayan, nakatayo na po yung mga haligi oh. Ayan. So bubong ng terrace yung ginagawa nila ngayon. Tapos pasok po tayo dito. Ayan, nakaano na po kisame. Nakakabit na yung kisame. Ayan po, nakabit na yung kisame. Tapos meron na rin siyang mga nakaabang na wire para sa ilaw. Yan po yung mga ilaw. Tapos dito yung gitna yung malaki. And then ayan, hindi pa tapos yung banda doon kasi kinakabit pa po yung wire ng mga ilaw para doon. So yun, yun pa lang yung update. So yung mga jalousie po na dala natin ay para dito sa bintana na to. Ito, sa bintana po na to, yung mga jalousie. And then yung sinasabi ko po na malaking bintana ay para dito. Dito po, ayan, bintana po na malaki. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa taniman naman natin. Ngayon i-update ko po kayo. Tingnan nyo po. Ayan. May mga may mga bakod na. May mga bakod na yung ating mga sitaw at ampalaya. Ayun, gumagapang na sila. Ayan po. Saka may mga may mga bulaklak na siya talaga. Ayan. Tapos ito pong pipino natin. Ayan. Ayan oh, may mga buko na po siya oh. Namumulaklak na. May mga bunga na siya. Mukhang malapit na to. Do mga bata pa, maliliit pa lang. Ayan. Ang cute. Tapos yung mga mais po natin medyo malalaki na rin sila. Ito po mga mais. Ayan, malalaki na din. At yung ating mga pakwan din, ito naman yung pong ating mga pakwan. Ayan, mahaba na yung mga tubo nila, mga bulaklak. Ayan, ayan o, mamulaklak na po sila. Mamulaklak na talaga sila. Ayan, mahaba na o. Mamulaklak na.
Wala, meron na siyang ano. Meron na pong buko. Meron na siyang buko. Ayan oh. May buko na yung pakwan. Galing, nakakatawa. Galing naman. Ayan. So yun po yung ating update dun sa ating mga halaman at saka dun sa bahay. Ayan, yung bahay kung makikita nyo po dito. Ayan, so ito po yung bubungan na ginagawa na nila ngayon. Tapos yan, so kompleto na yan, na masilya na nila. Pipinturahan na lang yan. Tapos yung pinakita ko po kanina yung kisame na halos patapos na din. Ayun. So ayun, gusto ko lamang din pong samantalahin yung pagkakataon para magpasalamat kay Tita Moscow. Thank you so much po Tita, kasi nagpadala po siya ng para doon naman sa mga kasama dun sa Chris Pau Scholar na hindi po mapipili. So meron na po kaagad nagbigay ng gift, cash gift para dun sa mga hindi po mapipili dun sa ating Chris Pau Scholar. Pero syempre, tingnan po natin, malay naman natin, 'di ba? May ibang mangyari, so we'll never know kung ano po yung mangyayari dun sa ating Chris Pau Scholar. Pero yun po, Tita Moscow, thank you so much po sa inyong ipinadala para po doon sa ating mga candidate para sa Chris Pau Scholar. Ayan po, so may mga balag na din po yung ating mga sitaw. Ayan o, sitaw. Ayan, gumagapang na po yung ating mga sitaw. Medyo mataas-taas na. Feeling ko medyo mataas na po yung magiging ano nito, yung magiging gapang nito pagdating nila pagdating ng PB team. Baka nga meron ng ano yan bunga. Ito medyo mataas na po. Mataas na po yung mga gapang nila ng ating mga ampalaya din. Yung ampalaya, sitaw, matataas na po yung mga gapang nila. Ayan. Tapos yung ating kalabasa, ayun, oo nga pala. Kalabasa nga pala to. Ito. Tingnan po natin yung ating kalabasa. Ayan po. May bulaklak na ba siya? Wala pa. Wala pang bulaklak yung ating mga kalabasa. Pero ano na po, magaganda na din yung ano niya. Magaganda na din po yung tubo ng mga kalabasa. Ang gaganda ng mga dahon. Ayan oh. Magaling po yung farmer natin dito, si Kuya Bayo. Meron din po siyang ibang sinasaka dun sa kabilang area naman netong barangay, netong isla. Ayan. Ayan. So hindi na po natin napalalagyan, actually hindi na po natin napatiniman yung ibang area pa kasi nga gahol na sa panahon. Pero siguro next year mas madami tayong maipapatanim na mga gulay. Tapos yung pong mga tinry ko po kasing nagpatubo po sila nagpunla po sila ng talong. Kaya lang wala pong sumibol. Saka yung kamatis. Yung kamatis po na kinalabasa, wala din sumibol. So ang suspecha po namin baka dun sa binilihan namin na dun sa binilihan namin ng mga buto, baka expired na po yun. Kasi nakalata po yun, yung lata na ganyan, yung medyo mahaba. Tapos hindi po sila sumibol. Ayun. Ito po, bisitahin naman natin yung likod ng bahay. Kasi ito, namasilya na rin to eh. Ito po yung side. Yan, gilid yan po. Gilid ng bahay. Tapos ito naman yung likod. Ayan, masilyado na po yan lahat. Ayan, yung dulo na yun po kasi purong semento na po yun, makinis na yun. Kaya hindi na siya imamasilya. Parang lalagyan na lang siya ng primer bago pinturahan. Tapos alam nyo po ba mga kababayan, merong magandang lugar po talaga dito sa bahay. Pero ito po, feeling ko hindi ko na talaga siya mapapagawa ngayon. Kasi ang plan ko is lagyan to ng hagdan, paakyat dun. Yun po kasi slab po kasi yung area na yun. So sementado yung niya, roof deck niya. Tapos
Ang ganda po ng view dyan. Samahan niyo po ako. Ito nilalagyan lang po namin ng trapal yung bintana kasi kapag kayong umuulan itong mga nakaraan kasi nga maulan. So para hindi po umano yung tubig. Pero tatanggalin po natin yan sa summer. Ang ginagawa po namin dito ngayon ay ito. Ito yung aming ginagawang hagdan. Paakyat doon. Dito. Papakita ko po sa inyo. Masusurprise kayo kung ano makikita nyo dito pag akyat ko. Ayan o. So umakyat po ako ngayon. Ayan, dyan sa puno na yan. Dito na kami umakyat. Medyo ano lang. Ayan po yung makikita nyo. Kita nyo po ba? Ayan. Naku, kailangan na palang putulin sa sangala to. Putulin mo pala to. Naku, ganun siya. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito yung view. So if you can see, ito po yung slab sa taas. Tapos yan po yung view. Ayan yung mga pamangkin ko po. Birthday po kasi ng lolo ni netong isa sa mother side, kaya nandito siya, kasabay ko siya umuwi. Tapos ito po yung view mula dito sa taas. Bigyan ko po kayo ng 360 view Ayan. Paikot. Ayan. Ayan. Hanggang dito po sa bubungan. Ayan. Tapos yun yung bubong na ginagawa nila ngayon. Tapos dito kitang kita talaga yung dagat, as in super kitang kita po yung dagat dito. Ayan diba? Kitang kita nyo po yung dagat dito. Sobrang refreshing. Ayun naman po yung kabayanan. Ayun yung white na yun, yun po ay ang simbahan. Ayan. Diba? Sobrang refreshing po nung sobrang refreshing po nung view. Ayan, bigyan ko po kayo ng ng 360 degrees para kita po ninyo. Bubong hanggang bumalik sa dagat. Ayan. Ang ganda po Ayan. Sobrang nakakaano po dito. Sobrang refreshing. Sobrang fresh ng hangin. As in, wala ka talagang kahit anong polusyon. Tapos medyo lang, malakas lang po talaga makaitim yung lugar na to. O baka naman dahil maitim talaga ako. Pero yun po, kasi nga dahil nasa harap sa dagat siya. So parang yung salt salt water talagang napupunta po dito sa dito sa kabayanan. Ayan, ang ganda po ng view dito. So once again mga kababayan, maraming salamat po. Marami pa po, i-update ko po kayo dun sa mga magiging progress pa nung ating pinapagawa, kasi nga nandito na rin yung tiles, nandito na yung carpet, nandito na yung pintura, nandito na yung mga bintana. So ang mahuhuli na lang talaga na wala pa dito is yung tiles naman na para dito sa terrace. Pero yun na lang po talaga yung wala dito, kasi hindi po mapagsabay-sabay last time nung naghatid po ako sa Kalatagan ng mga gamit, dahil sobrang na po, overloaded na, kasi madami din yung tile saka yung carpet na dinala natin nung nakaraang araw, kaya hindi na po siya napagsabay-sabay. So sa susunod na babalik po ulit ako doon next week, kasi magstay lang ako dito ng ilang araw, tapos babalik na po ulit ako ng Manila next week. Tapos papasok lang ako sa office, tapos babalik na ulit ako papunta dito. So yan, medyo lang po, maraming balik-balik, pero okay lang po yan. Nag-enjoy naman po tayo sa ginagawa natin. Ayun. So tapos yung mga ilaw po pala na na ikakabit din natin. So next week pa din yun madi-deliver, next week pa din natin magagawa. Ayan. So update ko na lamang po kayo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi ko pong dalangin ay sana po tayong lahat ay palaging i-bless ni Lord. God bless us all, and thank you everyone. Have a good day. Bye bye.